bukas po yung mapaayos kay Sir Luisito po. Hello. Espiritong banal, kailangan ko ang kapangyarihan pagsama mo. Puso'y umibig, nabibighani sa'yo. Sabihin mo, ako ay laro. Espiritong banal, kailangan ko ang kapangyarihan pagsama mo. Puso'y umibig, nabibighani sa'yo. Sabihin mo, ako ay laro. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at tangkilin, puso'y mangilasin. Di maikukumpara, ang buhay na masdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Espiritong banal, kailangan ko ang kapangyarihan pagsama mo. Puso'y umibig, nabibighani sa'yo. Sabihin mo, ako ay lalako. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at tangkilin, puso'y mangilasin. Di maikukumpara, ang buhay na masdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Ako'y lumalapit, ang buhay ko'y sa'yo lang. Akayin mo at tangkilin, puso'y mangilasin. Di maikukumpara, ang buhay na masdan ka. Sinasamba, minamahal kita. Sinasamba, minamahal kita. Sinasamba, minamahal kita. Binibigay ko ng pagkakataon sa mga Ayun po kasi. Ayun po. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Talagang marahil po sa mga hindi pa po nakakilala sa amin ng lubos. Ito po ay naiiyak po kami, ang aming mahal. Na talagang napipil po namin yung Espiritu ng Diyos na sa atin at Litwina na talagang hindi mo po matatawaran kung gaano ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Kaya sa mga sandaling ito, lubos kami nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Talagang kahit anong gawin mo, hindi talagang masabi mo, mabuti ang Diyos, talagang mapuri mo ang ating mahal na Panginoon. Ito po ay iyak po ng hindi po pagdurusa, hindi iyak po ng kahit bigatian. Ito po ay iyak po ng pagpapalang sa kanan
na talagang sa Pilipina, kasama ng ating mahal na Panginoon. The Bible says, sabi nga, isa o dalawa na nagkakatipon sa aking pangalan, nariyan ako. Kaya sa mga oras na ito, tinitiyak po natin, kasama po natin ng ating dakilang Diyos ng buhay. Amen. Napakabuti po ng ating mahal na Panginoon. At sa ating pagpapatuloy po, nais din po nating makarinig po ng mga sharing and inspirational words na nagmula po sa ating iba't ibang mga kapatiran po. At ibigyan ko na po ang pagkakataon na ito. We would like to give the opportunity to our brother Christian for the testimonial. What's the name? Christian. Christopher. Sorry. Praise the Lord. Unang-una po ako na napapabot ang pinakamataas na pagpuli, pag-iyon natin pagsamba ay sa ating pinakamamahal na Jesus Christ. Napapabot rin po ako ng bagang sa ating praise the Lord. Pinagkatay ko rin po ang ating sa magandang gabi ating mga boss heads, our chairman, and sa mga minamahal sa pinagpalang gabi sa lahat po ating mga Jesus. Nais ko lang po ibahagi sa inyo ang nangyari sa akin. Buhay na sa kapangyarihan at katakilaan ng ating pinakamamahal na Jesus. Dahil ngayon po, hindi po ako ganito. Ako po ay isang taong talagang marami pong issue. Sabi ng makasalanan. Ang isa ko pong naging talagang pabisyo ay pagkaroon ng anak. Alam niyo po ang minamahal, hindi po isa o dalawang araw ako nagiinom. Ito po ay 15 araw. 15 days straight ako nagiinom. Ganun po ako kalala. Pero nung makilala ko ang ating pinakamamahal na Jesus, istas pinago po ang aking buhay. Amen. At nagpapasalamat din po ako sa mga Jesus. Nakapagtrabaho po ako dati sa abroad. Ang hindi ko po makakalimutan sa abroad mga minamahal. Naroon po ang pag-iingat ng ating pinakamamahal na Jesus. Alam niyo po, nagtatrabaho po ako sa isang company na gumagawa kami ng makina. Ang makina po ng mga minamahal, pinatatakbo po ito ng hangin. Pagka binuksan po yung air pressure, sigurado pong malakas ang impact ng makina na tumakbo na yun pong umiipit sa ginagawang battery. Ngayon po, hindi po sinasadya ng katrabaho ko. Nabuksan yung air pressure ay nasa loob po ako, binire-refer po ako. Alam niyo po ang ginawa ng mahal na Panginoon. Nakasalang po yung dapat ang kamay ko, dapat po yun naiipit. Pero sa puto malapit, parang may biglang umalis sa kamay ko. Binuhat ko kamay ko. Grabe yung pag-ingat ng ating pinakamahal ko. Dapat po yun puto ng kamay ko o maaaring naipit. Pero dahil nga po namin pag-ingat ng ating pinakamahal na Jesus, sa tunay na kanyang ipapasalamat ako sa ating pinakamahal na Jesus. At talagang ako nagpapasalamat sa mahal na Jesus. Sa ulit kong patotoo dito, nagpapasalamat ako dahil naging member po ako ng Strikers. Salamat po sa nagkumasa sa atin. Masayang puso po sa ating buo sa mga officers. Salamat po sa kanila sa pag-ingay sa akin. Lalo po akong naging sikat sa pagpuro sa mahal na Jesus. Naging matulungin sa kapwa. Salamat sa ating mga. Hanggang dito na lang po lahat ng kapulong salamat sa ating mga Jesus. Praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Jesus. Talagang napakaganda po ang kanyang patutuo. Talagang nariyan po yung pag-iingat ng ating dakilang Diyos na buhay sa ating bilabid na kapatid. Sa mga kahidyan kapamakan, na kapag ikaw sincere tumatawag sa mahal na Panginoon, isang tawag mo lang sa ating mga siyak ang kaligtasan ay pagkakaloob ng dakilang Diyos na buhay. Christian. At sa kanyang nabanggit po, ng grabe kong mga pasasalamat dahil isa po napabilang, hindi magkarapat-dapat sa Strikers of Edge na talagang ito'y kaloob ng dakilang Diyos, hindi man tayo kakilala, hindi man tayo pa ano-ano, pero isa po tayo kahabagan.
ng ating dakilang Diyos na buhay. At narito po, sama-sama po, at talagang ipinagkumbunyi ang kabutihan ng ating mga Pinoon. At nandito po, talagang naipapakita natin na hindi po sapat yung salita, pero natin lang masasabi, narito kami, beloved chairman, na talagang taus-pusong nagmamahal sa iyo, at talagang hindi namin pinalintana, kahit anong layo, hirap, pagod, magkasama-sama lang po tayo, at talagang kami po ay lubos na nagagalak na narito po sa mga sandaling ito. Atin pong pansamantalang pakinggan din po ang pagkakalob po ng isang testimony po ng ating beloved babyface kung tawagin. I would like to give the opportunity to our beloved Christian for testimony. First God, pinakamataas na pupuri at nakita ko sa atin ang gamang ko sa mahal na Panginoong Isus at dobling paggalang sa atin ang nakamamahal na Panginoong Isus at sa mga parents of the Lord. At ako po'y nagpapasalamat naman po sa ating mahal na Panginoon sapagkat ako'y binago niya. Hindi man po karapat-dapat po sa bilang po hindi man po karapat-dapat na gamitin ako sa bilang isang mga awit sa kanya sapagkat ako'y makasalanan. At nandiyan din nga po na ako po napasubok nga po sa mga ganang bisyo niya po. Sa ganang bisyo po, iinom sapagkat ako'y pinaalalahanan ng ating mahal na Panginoon. Kaya kung ako'y napaalalahanan niya po ng ating mahal na Panginoon, kaya dyan po, labis po ako nagsisisi sapagkat ayaw ko na po ibalikan ang aking bisyo sapagkat talagang gusto ko talagang paglingkuran siya ng maayos at tapat. Kaya nandito po ako sa inyo, nagpapatunay na ang Diyos sa nakatagpagligtas ay nagpapapago ng ating buhay. Kaya at lalo din po napasalamatan ng ating mahal na Panginoon sapagkat sa pagpupunta namin dito ay pinag-ingatan niya po kami at na makarating kami dito ng malupati sa aming pupuntahan at sa bahay ng ating beloved chairman at nais ko din po pasalamatan ng ating mahal na Panginoon sapagkat kami napapag-share sa ating beloved chairman ng taos-puso at hindi man po dapat namin at nandyan nga po yung ating mahal na Panginoon na hawak sa amin hanggang sa mga oras nito. Labis ko po pinapasalamatan ko sa ating mahal na Panginoon. At bago man po matapos po ang pagkukuo po, mas lang din po yung padama po muna sa ating mga chairman na kaya po kami nandito mga chairman dahil gusto po namin na ipadama po namin sa inyo na mahal po kayo namin sa dito po kami bilang members ng strikers na nagmamahal sila. Nais po namin, sinasabi po namin sa inyo na dinadamayan po namin kayo sa lahat ng oras. Nandito na lang po. Praise the Lord. Pakabuti ng ating mga Pinoon, ng ating babyface na talagang grabe yung pagpapala ng ating mga Pinoon. Dinadamayan niya daw po ang ating beloved chairman. Ano po kaya, bakit dinadamayan mo? Ano bang pagdamay? Pagsubok po sa Pagsubok sa ating tama po. Kasi ang pagsubok, dito nga po nakikita po natin yung kapag sinusubok tayo, may dumating pagsubok, kapag napagtagumpayan mo na ito at dumating po yung time na nalagpasan mo, hindi ka bumitaw sa pangako ng ating mahal na Pinoon, at nanatili kang tapat hanggang sa huling mga araw, pangako naman ng ating mahal na Pinoon, ipagkakalog niya po yung tagumpay na nararapat sa iyo. Amen. Napakabuti po ng ating mahal na Pinoon. At bago po tayo makakinig po ng isang makalangit na awitin, ating po ipagbibigay din po ng ating beloved isa sa kapatid, sa ating kapatid ng ating beloved John, ang kanyang testimony. We would like to give the opportunity to our brother Kennedy Balute for testimony. God bless you. Pinakamataas na pupuri, yung nakapagdakil at pagsambay sa pagkain naman po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Binabati ko rin po ang ating beloved chairman po, Boss Eds. Iglihan ko lang po po sa patuto ko lang po sa inyo, Boss Eds, na itong nakarang last
pinaway na po lahat. Pinag-pray ko at sinupo ko sa kanya ang buhay ko. Tsaka nagpapasalamat din po ako sa ating beloved boss na chairman sa opportunity po na ito na ibinibigay niyo po sa amin na itong trabaho na po ito na talagang hindi po talaga biro na yung talagang mga responsibilities na ibibigay po. Pero nagpapasalamat po kami talagang dahil sa kagandang loob po na yung ibibigay sa mga tao na yung at hikahin po na ibigay sa aming trabaho talagang taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyo. Narinig po kami sa inyong harapan kasi gusto po namin kayo i-comfort. Hindi lang po kami mag-comfort sa inyo kundi ang mahal pa ng Diyos. Kasi kung kami lang po, wala rin po kami kasi kung walang malapan naman, wala po kami dito. Kaya buong pasasalamat po talaga namin sa inyong boss at sa ating CEO na talagang binigay nito yung opportunity ng work na ito kasi napakahalaga po nito kasi lahat ng ating kababayan po na nahihirap talagang kailangan po ng tulong sa inyo po. Kaya lahat ng papuri ko sa kailangan natatamahan niyo po sa Praise the Lord. Thank you so much for this great opportunity message from our beloved Kennedy. Nagpapaganda pong mensahe ang pinagkaloob. Talagang sabi nga, hindi tayo narito upang i-comfort ang ating beloved chairman, kundi ang ating dakilang Diyos na buhay ang mag-comfort sa Kanya. Napakabuti po ng ating mga napinood. Totoo nga naman po, talagang wala tayong magagawa kahit anong gawin natin sa buhay natin. Wala po tayong magagawa kung wala ating mga napinood. Sabi nga po sa Biblia, kapag nagsama-sama ang mga anak ng Diyos, ang mga banal, ang mga panalangin ng mga banal at tuwid ay ito'y pinapakinggan ng ating mga napinood. Kaya salamat sa ating mga napinood, hindi man tayo karapat-dapat, tayo pinagbuklod-buklod sa mga sandali ito, sa mga oras na ito, upang maitaas at malinag ang banal na pangalan ng ating mga napinood Jesus. At meron pong request po sa ating Antipolo, the Big Four, na sabi nga ng ating advisor, na gusto niya rin daw po alayan ang ating mahal na Panginoon Jesus na isang napakalangit na awitin. Amen. Praise God. At ibigay po natin ang pagkakataon po sa ating beloved advisor sa kanyang makalangit na awitin. Purihin ang ating mahal na Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Sa buhay ko, kalungkot ang naging nadaraan. Di naisip pagbabago ng buhay. Dulot nito'y kagaladulan. Ikaw ay tanggapin sa buhay ko. Ang saya di magigil ang pag-agos ng luha dahil sa kakaibang nadarama nang ikaw ay tanggapin ang iyong hiwalay ng malas nang ikaw ay tanggapin buhay ko ay nagbago nang ikaw ay tanggapin puso ko ng kagalakan kapayapaan ay dulot ko nang ikaw ay dumating buhay ko ay may halaga mula naman sa puso mananatili ang iyong kahalagan dito sa puso ko ay manahan ikaw at ako'y magkakasa tulad ng puno na may sanga. Ang tao'y kailangan
si Jesus. Kaluluwa'y pupunian. Ikaw ay tanggapin ang iyong hiwalay na malas. Nung ikaw ay tanggapin, buhay ko ay nagbago. Nung ikaw ay tanggapin, puso'y puno ng kagalakan. Kapayapaan lulot mo, nang ikaw ay dumating. Nung ikaw ay tanggapin ang iyong hiwalay na malas. Nang ikaw ay tanggapin, buhay ko ay nagbago. Nang ikaw ay tanggapin, puso'y puno ng kagalakan. Kapayapaan lulot mo, nang ikaw ay dumating. Kapayapaan lulot mo, nang ikaw ay dumating. Praise the Lord. Kapayapaan lulot mo, nang ikaw ay dumating. Thank you, Lord. Magbibigay po siya ng ating inspirational po. Message ng araw. Gusto ko ako po na papasalamat sa una sa lahat, ako po nagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na sa pagpapala at pagbibigay ng bagong buhay sa ating lahat. Bigli paggalang po sa ating Honorable Pastor Rudy Estrada Almeida at sa Assistant Pastor Dinacy Almeida at sa lahat na kapatiran at sa ating nilabi boss kanya. Maraming salamat sa Panginoon sa karating dito na ligtas. Ako po ay napasalamat sa mahal na Panginoon na dati po ako ay maraming bisyo. Isa akong pasaway, lasingkiro, smoker, laman ng kalye. Ako po'y nagkaroon ng sakit, nagkaroon ako ng appendix, 50-50 na po ang buhay ko. Dinala po ako sa ospital para i-ultrasound. Sabi ng doktor, delikado na, puputok ng appendix ko, kulay ilaw na ako, hindi na ako makalakad. Dahil sa kadalihanan po na wala akong kapira-pira, tinanong ko ang namin ng doktor kung magkano yung operasyon. Sabi ng doktor na 150 ang operasyon, estimated lang. Sabi ko, Dok, wala akong opera na ganun kalaki. Ayaw ko magpopera, lalabas ako. Sabi ng doktor, ikaw lang ang pasyente na matigas sa ulo, puputok na, mamatay ka na, lalabas ka pa. Sabi ko, Dok, walang imposible sa Panginoon. Pumunta ako ng church, nag-fasting ako ng 15 days. Ang 150, tinanggal ang 0, naging 15. Yung appendix ko po, bumalik, walang operasyon. At saka, pinakita pa rin ng Panginoon sa akin nung pag-uwi namin ng bahay, gumawa ako ng sabitan ng panandok, yung pako, pinako ko yan. Ako mismo nasundot. Ako ang gumawa, pero nasundot pa rin yung mata ko doon sa pako. Pasok lahat ng pako na yan sa mata ko. Hindi ko akalain, nakala ko natanggal ang mata ko. Sumigaw lang ako na, Hallelujah, praise the Lord. Dandahan ko, bukas yung mata ko, tinignan ko sa lamin, pumula lang. Hindi na sa mata ko. At bilang baguhan noon, pinakita din sa akin ng mahal na Panginoon
yung aking apo na babae na isang choir, biglang namatay. Yung bilang baguhan, ako'y nanguri. Sabi ng mga kapitbahay, wala na yan, patay na. Pero buhay ang Diyos. Nanalangin kami, nag-awitan, maya-maya yung bata humingi ng tubig, uminom. Ang sunod po, inutusan kami ng Bilabid OP na papuntahin sa Baras dahil may emergency sa kuryente. Pumunta po kami dahil sa sobrang madali, na-disgrasya po kami, napangga, hindi mapakinabangan yung motor, pero kami may sugat din. Ang mali lang po namin kasi umalis kami na walang prayer. Pero hindi kami nahiya, lumuhod kami sa kalsada, nangingi ng tawad sa Panginoon. Yung nabangga namin, bumangon, walang sugat. At kami po, gas-gas lang ang damage namin. Salamat sa mga Panginoon sa paggabay niya sa amin. Dahil sa Kanya, binago niya ako, dating lasinggero, smoker, laman ng kalye. Isa ngayon, binago niya po ako. Yung lahat, binago ako ng Panginoon. Salamat sa Panginoon sa pagbago niya sa akin. At salamat din sa pagpapala na binigay niya. Binigyan niya ng tao na maging magbago sa buhay namin. Walang iba na si Boss Edo Kanya, Chairman, binigay niya sa amin para maging magbago yung aming pamumuhay. Yung lahat ay pasalamatan ko sa mga Panginoon. Hanggang dito na lang ang lahat ng kapurihan at pagpasalamat para sa ating Panginoon Jesus po. Praise the Lord. Hallelujah. Ikaw natin magpalakpakan po ating mga Pinisos. Praise God. Napakabuti po ng mga na Pinoon. Just imagine po, kapitbahay ko po yan. Grabe po yan. Talagang saksi po ako sa buhay niyan. Na talagang pagdating sa mahal na Pinoon na pag-uusap, hindi kanyang papakinggan. Kasi na po, na talagang may baon-baon din siyang sariling doktrina. Na talagang nariyan mga hindi na papatalo po yan. Pero dahil sa kabagan nating mga Pinoon, yung kanyang mga loved ones, yung mga maliit na yan, yung mga bata na yan, alam niyo po, lagi nagdarasal sa ating mga Pinoon. Na tuwing birthday nga po, sabi po ng kanyang mga apo, nasabi niya, Kuya Francis, ayaw ko ng birthday ng mga garbo, ayaw ko ng regalo. Sabi ko, di ba yan ang gusto mo? Yan ang kagustuhan niyo tuwing birthday. Hindi po. Ano ba ang gusto mong regalo? Ang gusto ko lang po regalo, Kuya, isama mo ang aming tatay sa banal na gawain. Dumalo lang po siya, sapat na regalo po sa amin. Napakabuti po ng Panginoon. Just imagine po, maliit na bata ito, hangat po ang kanilang tatay, ay magkakot po sa ating banal na gawain. Ang sabi niya po niya noon, sinasabi madalas na nasa tao lang daw ang pagbabago. Pero napakarami pong ano ba tawag yan, yung wish, pagdating po sa mga Pasko, bagong taon, may resolution, may resolution po siya. Pero hindi po nangyayari. Simula po tinanggap niyang mahal ni Jesus, nagtapat po ng talagang pagtatapat, pagsunod sa kalooban ng ating mahal na Pinoon. Nakita po ang private ebidensya. Napakaraming himala po na pinagkaloob sa kanyang buhay. Na yan po yung pagbabago, yung dating bisyo, karamdaman. Isa lang po yan na pinakita ng ating mahal na Pinoon na sa Twitwina ay kasama po natin siya. Amen. Napakabuti po ng ating mahal na Pinoon. Praise God. Salamat po sa ating beloved advisor na talagang nandyan po yung pagpapala ng mahal Pinoon at makakinig po tayo ng isang mensahe po mula sa ating mahal na Pinoon, sa ating beloved brother. We would like to give the opportunity to our brother Ed Malbo for testimony. Amen. Praise God. Salamat po, maraming sa lahat. Ang pinakamataas na po salamat sa ating mga Diyos po lang.
namin sa inyong tahanan, sa inyong dalo po. Kami narito. Salamat sa pagpupala ng mga Panginoon. At may ano ko lang po kanina yung nabanggit ni beloved advisor na na-aksidente. Kami dalawa po yun. At totoo po yun, kaming dalawa yung na-aksidente. At that time, nagigilty ako kasi ako yung driver eh. Angkas ko siya. Parang cargo ko siya eh. Kasi akong driver eh. Pero kabagan naman Panginoon, pag-ingat ng Panginoon talaga, bagamat yung motor na sinakyan namin hindi na magamit, may nur lang po yung aming hinapot. May nur lang po lang. Scratch lang. Yun lang, sabi tayo kung pahin ko tutuusin yung motor total wreck. Sinakay na po yun sa van dahil di na pwedeng sakyan. Ngunit may nur lang po talaga yung paalala ng Panginoon dahil nga sabi ng Panginoon, unahin siya lagi eh. Put God first. Sabi sa aklat ng Proverbs chapter 3 verse 6 na proclaim in everything you do, put God first and He will direct and crown your effort with success. Unahin natin talaga lagi ng Panginoon, mga minamahal, ano man natin ginagawa, kasi kung hindi natin siya unahin, wala tayong mapapunat kasi kahit anong effort natin, kung ano man, kahit anong pagsisikap natin, kahit gano'ng pagsisikap, kung hindi niya kalooban, wala talaga. Kahit gano'n pa tayo kagaling. Yung supporting verse niyan, Matthew chapter 6 verse 33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Unahin natin lagi ang kaharian ng Panginoon. Kasi kung walang gabay at pagdubay ng Panginoon, kahit ano man yung gawin natin, kahit ito yung nating biyaya na ibibigay sa atin, hindi na ipagkakaroon kung wala siya. Kaya unahin lagi natin siya. Ang lahat ng yan, galing sa Kanya, ginamit ang ating chairman. Sa aming proyekto. Kaya ang ating chairman, mahalin natin. Amen. Supportahan natin kung ano man yung kanyang mga desisyon. Para sa atin din naman yun eh. Tayo din naman makikinabang doon. Kaya, yun po ang share ko lang po sa inyo. At nagdala ko konting patutuan na rin. Isa ako ding lalaki na may mga vision ng araw. Ako'y nasindero. Sugal din po at pinakamasaklap na tikman ko rin ang shabu. That time, kung hindi ako binago ng Panginoon, baka isa ako sa natukhang. Ngunit, mabuti ang Diyos, kapag binago ako, na ngayon ay pa ako. Kung hindi, baka natukhang na rin ako. Pero mabuti talaga, mabait ang Diyos, binago. Talagang merong pinaglaan ng Panginoon na tayo gagamitin sa isang misyon na ito, bagamat hindi tayo karapat dapat sa misyon na ito, isa tayo sa napili. Kaya panalangin natin na itong misyon na ito, na inatang sa ating balikat, ay ating magawa ng maayos. Marami nangangailangan ng tulong. Mga kababayan natin na umaasa, ito na. Antayin na lang natin, pag-pray natin, suportahan natin ang ating siyang sapagkat siya lang ang ginamit naman Panginoon. Sino bang may gusto na yung buhay manatili na lang dyan. Lahat naman tayo nag-aasam na mga, ngunit hindi yan mangyayari kung wala ang gagamitin ng Panginoon na ito na nga yung strikers. Kaya sa pagpapara, tinatulungan ng Panginoon sa atin na tayo mapapilang, mahalin natin yung ating organization. Suporta sa ating chairman. Beloved chairman, nandito na po ang ang aming grupo, member ng church. Kung ano man po ang may ambag ng aming grupo, nandito lang po kami, support po kami, backup prayer po sa anumang yung mga sulot namin. Minsan dumadaan talaga tayo sa mga pagsubok na hindi natin inaasahan. Ngunit, sino bang tao hindi dumaan sa pagsubok? Lahat naman tayo sinusubok. Tama po ba? Amen po ba? May kanya-kanyang kaparaanan naman Panginoon kung paano tayo subukin. Kung tayo ba'y karapat-dapat ba? Kung tayo makatuloy. Ngunit kapag napagtagumpay natin yung pagsubok na yan, at the end of time, pagpapala ang kasunod niya. Kaya magpatuloy po ang suporta at sa kapanahonan. Sabi nga namin beloved chairman, ang nakarang pagtitipon, isang guhit na lang. Amen. I-click natin yan, victory in the name of Jesus. Hallelujah. At wala na akong ibang masabi pa. Ibalik ko lang pagkataon sa ating beloved MC.
Praise the Lord. Hallelujah. Napakaganda pong mensahe po mula sa ating beloved Ed Malbo na talagang nariyan po ang pagpapala ng dakila ng ating mahal na Panginoon. At napakarami pong napakagandang ginawa ng ating Diyos sa ating buhay, ang pag-iingat. At yun nga po, narito sama-sama po tayo upang dakilain ng ating mahal na Panginoon. At napahaba na po dahil lahat ay nakapagsalita na po. Ako na lang din ay magbahagi po rin ng kanyang patutuo po sa aming buhay. Napakabuti ng mahal na Pinoon, hindi man karapat-dapat sa ating mahal na chairman. Isa po kami, isa po ako sa napabilang po sa Asia. Pets. Casey po. Pasalamatan po lubos ang ating mahal na Pinoong Jesus. May share po lang din po, no, hindi pa po ako nakakilala sa ating mahal na Pinoon. Sabi po ng doktor ko sa akin, meron din butas yung aking puso. So at the age of 26, ako po ay mamatay. So yung aking mga kasamahan sa trabaho at may kakakilala po sa hospital, same findings po kami. Mga 18 years old pa lang yung iba, hindi na umaabot, sila po ay kinuha ng mga Pinoon. So bilang tao, ako po ay nag-alinlangan, nalungkot. At the age of 26, mawawala po ako. Proven po yan dahil mga kasabayan ko po ay sila po ay kinuha ng mga Pinoon. So grabe kong iyak, sabi ko, ano pong nangyayari, magandang trabaho, magandang kita, pero ang buhay ko naman ay mawawala. So nagpa-second opinion po ako, if not mistaken, 10 doctors po, so same findings ng chairman. At ang sabi nga, yun nga po, may butas ang puso mo, hindi ka naaabot. Nakilala ko po ang ating dakilang Diyos ng buhay sa ministry nito. Nang sabi nga, kung ikaw'y magtiwala, lubos, lumapit sa ating mahal na Pinoon, tanggapin mong dakilang Diyos, ang lahat ng bagay, ipagkakalod sa iyo, ang iyong karamdaman, pagagalingin, walang bayad ng ating mahal na Pinoon. Praise God, napakabuti po. So, nandun po ako sa dako po ng heart center, nasa loob po niyan, nagsabi na po ako sa doktor na lalabas na nga po ako. So, ang doktor talagang magagalit kasi naka-schedule na ako for operation. So, gumawa po ako ng waiver, agreement, na kung ano na mangyari po sa akin, ay walang pananagutan ang doktor. So, hindi labas po ako, andito po, buhay na po totoo ng aming dakilang buhay. Magpo 40 years old na po ako. Ito po ang binigay ng ating mahal na Pinoon. Kaya kung nagtiwala po ako sa tao, siguradong wala na po ako. Kaya higit na pagkatiwalaan ang ating mahal na Pinoon. Kaya binigyan po po ng mahabang ng buhay, marami pang taon na pinagkaloob ng ating mahal na Pinoon. Napakabuting ating dakilang Diyos. At meron po akong katagang po na napakinggan po ng sabi nga sa buhay na ito na kung ang puno daw ay mawawala sa lupa at bubunutin mo ito, yan ay mamamatay. At ang lupa ay mananatiling lupa at ang puno ay mamamatay pag binunot mo ito. At ang isda naman, nasa dagat po siya, so ang kanyang habitat is dagat. Ang dagat ay mananatiling dagat. Pag tinanggal mo ang isda sa dagat, siya ay mamamatay. At ang dagat ay patuloy na dagat. Ganon din po ang ating Kristiyano, mga Kristiyano. Tayo po ay nabubuhay sa ating mahal na Panginoon. Kung tayo wala sa ating mahal na Pinoon, wala po tayong magagawa sa buhay nito. Amen. Kaya patuloy lang po tayo magsumikap, lumapit sa ating dakilang Diyos, panghawakan ng ating pananampalataya sa ating mahal na Pinoon, at may katagang nga po na yes, wait, and no. Yung ating kung inaantay na to, napagpapala ng ating mahal na Panginoon, yes, ito pong kalooban, napakadali ang ismos yan, ipagkakaloob ng ating mahal na Pinoon. Wala pong hadlang. No naman, kung ito po ay mapapahamak mo tayo, walang saysay ang ating buhay, magpariwara, so no po yun ang sagot. Yung wait naman mga minamahal, ang ating mahal na Pinoon, siya ay tapat na nangako. Mag-antay ka lamang, panansampalatayanan mo, ang pagkaloob ng Diyos ay ipagkakaloob sa tamang oras, panahon, minuto ng ating buhay. Alam niyo po mga dinarman, nag-usap po nga kami, nasabi nga, kahit wala namang pagpapala kahit wala naman yung pera ang mahalaga, kasama natin ang beloved chairman, nagpupuri sa ating mahal na Panginoong Jesus. Napakabuti po. Pero kung mas maganda, kung may pagpapalang ibang kaloob, para yung kanyang adhikain, yung gusto niyang iparating sa mga maritang Pilipino, makatulong po, yan po ay gagamitin ng ating dakilang Diyos. Sa pamamagitan po ng ating beloved chairman, napakapalad po natin dahil isa po tayo na kasama-sama po sa mga sandali ito. Kaya mapuri mo talaga ang ating mahal na Pinoon. Napakarami pong mga mensahe, napakarami pong mabanggitin, pero ang ating oras po nga po ay may singalang po. Kaya pinapasalamatan po ng lubos. Sabi ko nga kanina,
Wala namang problema kahit biyak po tayo. Magkagalakan po yan. Kahit huwag pong mahiya ang bawat isa sa atin. Kaya sabi ko ang ating mahal na Pinoon, nasa atin kasama, huwag po kayong mahiya, malungkot, ano man. Ang pagpapalang ating mga Pinoon ay nasa atin. At ngayon po, makakarinig naman po tayo ng isang mensahe po mula sa ating mahal na Pinoon. Ating pagkakaloob po sa ating beloved brother. We would like to give the opportunity to our brother John Balonte. Pero bago po lahat, inaanayaan ko pong tumayo upang ipanalangin po ang ating pag-aralan po sa gabi ito ng ating beloved Edna Balonte. John Balonte. Sorry. Salubin siya po sa ating ginamit na para sa sunilo sa tayo pa yung nalaman. Takin ng Diyos ang pagsalat ang banal sa pangalan mo ang pinakamahal na Jesus sa antarahin mga pastor na ito ang mga Jesus at isa ay pagsalita natin sa lahat po mga pagmagabay na po kami na ikaw po mga Praise the Lord. sa iyo po mga Pinoon sa ikaw ng Pinoon ang pakinggan at ibang mensahe po mga Jesus Hallelujah sa ganang aking mga Pinoon wala akong magagawa wala akong magagawa Praise God. sa pangalan ng Jesus ang sinasabay ko lahat pinapatutubo ang pahuli ng simbahan sa ating pinakamamahal na Jesus na balipalaan po sa ating mahal kinagalang mahal Pastor Wilson Almeda sa pag-aalala po sa ating pastor ng Isabela sa ating pong minamahal sa ating pong mahal na chairman mapagpala pong gabi sa ating sa mga official po si Ma'am Edna Ramos po ating si Ma'am si Ma'am Bessie Mail po po salamat sa ating mga napakinggang testimony yun po na talagang pinagpala tayong lubos sapagkat binigyan po tayo ng panahon na time. Salamat sa ating mahal na chairman, pinamit siya ng mahal na Panginoon. Talagang dyan po mga minamahal na hindi pa ako dapat na magbahagi ng salita ng mahal na Panginoon. So ibabahagi ko po ang mensahe ng ating mahal na Panginoon sa gabing ito. Ang topic po is ang pag-ibig at kapangyarihan ng Diyos sa bawat isa sa atin. The love and power of God toward us. So, ang tanong po, paano po lumalaki ang kapangyarihan at pag-ibig ng ating mahal sa bawat isa sa atin? Mga minamahal, ang pag-ibig ng tao ay may hangganan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay wala hanggan. Yan po yung pangako ng mahal na Panginoon. Talagang napakabuti ng ating mahal na Panginoon Jesus. Sabi nga sa aklat ng mga John 3:16, Juan 3:16, for God so loved the world that His begotten Son, whoever believes in Him, that shall have everlasting life, should not perish but everlasting life. So, ngayon na lamang pagsinta ng Diyos sa lipunan, kaya ibinigay niya ang bugtong na anak, kaya kung sino man ang sumampalataya sa Kanya, ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Yun yung mga ako na mahal na Panginoon pag-ibig. So, mga minamahal, tayo po talaga ay nakaalas sa impyerno. Dahil sa pag-awa ng ating dakilang Diyos, tayo ay nasalba, kumbaga, na-save tayo sa grasya niya. Sabi nga sa Ephesians 2:8, tayo ay na-save sa grasya, hindi sa ating mga gawa. Yun po mga minamahal. So, praise the Lord, hallelujah. Sinasabi po dun sa aklat ng Philippians 4:13 na I can do all things through Christ who strengthens me. Lahat ng bagay ay magagawa ko sa pamamagitan ng nagpapalakas sa akin. Sino kayo? Ang ating mahal na Panginoon Jesus. Hindi natin magagawa kung wala ang mahal na Panginoon sa buhay natin. Yung mga pagpapala sa mga ginagawa natin sa buhay natin. Ngunit sabi ng mahal na Panginoon, paano natin gagawin yan? Ang dapat gawin natin is hanapin natin ang mahal na Panginoon. Sabi nga sa Matthew 6:33, seek and first the kingdom of God is righteousness and all things shall be added unto you. Iyon po yung sinasabi sa aklat ng Biblia. Hanapin natin ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran sapagkat ang lahat ng bagay ay daragdag sa atin. Sinabi na ating kapatid na
Beloved Malcolm Pinangina. Talagang mabuti ang mahal ng Panginoon sa ating buhay. Sa mga minamahal sa binigyan niya ang salita ng mahal ng Panginoon Jesus. Hallelujah. Talagang yung pag-ibig niya sa atin walang hanggan, mga minamahal. Sabi nga sa Jeremiah 17:7, mapalad ang taong ang pag-asa ay Panginoon. Kumbaga, lahat ng bagay na dapat ipanalangin po natin sapagkat ang mahal ng Panginoon, siya'y nagbibigay ng kalakasan, buhay, at lalo pag-iingat. Dapat lahat natin iasa. Sabi nga ng mga tao, bakit ko iasa yan? Kumbaga, nagtagat yung ibang tao. Ngunit mga minamahal, ang mahal ng Panginoon, hindi man natin nakikita. Ngunit talaga andyan yung pagkabay at pagpapala nating mahal ng Panginoon Jesus. Hallelujah. So, tanong mga minamahal, paano lumalaki ang kapangyarihan ng Diyos? Sabi sa, basahin ito dito sa aklat na Isaiah 41:10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang mamalupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking panalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay at aking katwiran. Yan ang pangako ng mahal ng Panginoon. Mabuti ang Diyos sa kanyang salita. Mga minamahal, noong panahon ng mga Israelita, yung hinahabol sila ng mga para sa iyo sila, Moises. Talaga dyan mga minamahal, talaga ang ating ama na si Moises, sinabot siya ng mga para sa iyo. Egipto. Para sa iyo. Bali, hinabot siya. Ngunit nagpakita ang mahal na Panginoon ng mga kamanghamanghang gawa. Kalahin yung mga minamahal, hinati ang dagat. So, itinas lang kanyang patpat at nanalangin sa ating nagilang Diyos, hinati ang dagat. How much more mga minamahal, talagang pagpapala na ating mahal na Panginoon. Sa panahon ngayon mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon, kapag meron tayong pangangailangan, meron tayong kabalisahan, so tayo manalangin, tumawag sa Kanya, at siya'y sasagot. Sabi nga sa Jeremiah 33:3, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita ng mga bagay na hindi mo pa nakikita at nalalaman. Mabuti ito sa kanyang salita, mga minamahal. Sabi ko, talagang sa salitang ito, talagang ang Diyos po ay, kung ang Biblia po ang ating pagbabasihan sa ating buhay, talagang buhay natin is talagang andun yung kapayapaan sa ating puso at isipan. Ang mahal na Panginoon, sinabi ng ating kapatid na sa pamamagitan ng panalangin at mga taong sumasampalataya sa Kanya, ang mga panalangin ay dinidinig. Amen. Mga minamahal, sinasabi sa aklat ng mga Pilipos 4:6, basahin ko po, hindi ko na po basahin mga huwag kang mabalisa ang mga bagay sapagkat sa akin, ika'y manalangin ng may taing at pasasalamat. Ang sabi sa Biblia, huwag kang mabalisa. Kumbaga sa ating tao, mga minamahal, dumadaan ang kalungkutan, depression. Yan po'y hindi ko sinasabi sa Biblia na po ay gawa ng kaaway. Ngunit sa dakilang habag ng ating mahal na Panginoon Jesus, binigyan tayo ng salita niya na talagang kailangan i-guide natin sa ating buhay. Sapagkat kung ang mga bagay na yun is papapasukin natin ang kawal, mawawala po tayo, mga minamahal. So, sa ganung salita, mga minamahal, talagang mabuti ang Diyos sapagkat binigyan tayo ng salitang iyon, mga minamahal. Sabi nga sa Mateo 6:34, parehas lang po yan, mga minamahal. Huwag kang malugod bilisa sapagkat ako ang bahala sa iyong kinabukasan at mga pangangailangan. So, yun ang pangako ng ating mahal na Panginoon Jesus. Purihin ang Diyos sa kanyang mga salita. Paano lumapit ang kapangyarihan at pag-ibig sa atin? Ang gusto ng mahal na Panginoon is lumapit tayo. Hanapin natin. Isang puso natin siya. Sapagkat mahal na mahal tayo po, hindi po tayo tatagal dito sa mundong ito na 100 or 150 lang tayo mamamatay. Pupunta tayo sa, kumbaga, kapag ikaw ay isang tao na tumanggap ng buong puso sa ating mahal na Panginoon
Jesus. May 4 na reglamento ng kaligtasan, is yung pananampalataya, pagsisi, bautismo sa tubig at bautismo sa Banal na Espiritu. Yan po yung 4 na reglamento ng kaligtasan. So yan yung gusto ng mahal na Panginoon para lumakip ang kapangyarihan ng ating mahal na Jesus. Sa una po is yung pananampalataya. Kung baga sabi sa Romans 8:28, ang taong may pananampalataya dinidinig ang kanyang mga panalangin at daig. Yun po yung kailangan po tayo yung mananampalataya ng buong puso sa ating mahal na Jesus. Pagsisisi, parehas na yun sa Acts 38. At yung pangatlo po is bautismo sa tubig. Sabi nga ni Pedro, magsisi kayo at magpabautismo upang ipatawad sa inyong mga kasalanan at tatanggapin mo ang banal ng Espiritu. Sabi nga sa Juan, unang Juan 3:15, katotohanan at katotohanan sinasabi sa inyo, maliban ang tao ay pinanganak sa tubig, ay hindi makakapasok sa karya ng Diyos. Yun po yun ay, mga minamahal, ay ang mahal na Panginoong Jesus po ang salita nun. Hindi po ako, hindi po ang sino man. Kailangan po natin tanggapin ang mahal na Panginoong Jesus sa pamagitan ng bautismo. Yan mga minamahal, sapagkat hindi pa naman natin magawa ito sapagkat anong oras na po. Iyon po ang salamat sa salita ng mahal na Panginoong Jesus. Tayo po ay tumayo at tumawid sa ating mahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Tuloy natin ang proseso ng ating mahal na Jesus. Gawin natin panalangin itong tawiting ito. Mga minamahal. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Panalangin ang ating mahal na Jesus. Kasama siya. Hallelujah. Sawa ng napapagod na iyong akina. Praise the Lord. Nasa darating nilang umaga. Sama siya. Puri ka man ang Panginoon. Paging ka mahal na Panginoon, hallelujah po nga sa kalinitan ng ating mahal na Panginoon. Tiyaas po natin ang ating kamay. Hallelujah sa ating po ang ating panalangin. Tiyaas po natin ang ating kamay. Dakilang Diyos ang makapain sa lahat. Ang mga banal sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. Narito po ang mga bubuhan. Ako po pinagsisisi sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ikaw bilang Diyos ng pagligtas, hari ng aking buhay. Sama niyo po ako sa karya ng Diyos. Hallelujah. Ito ang isang dalangin sa sabis na pangalan sa Diyos. In Jesus' name we pray. Amen. Kami po yung manalangin sa inyo. Upot ng Diyos ang mga kasalanan. Ang banal sa pangalan mo ay pinamahal ng Jesus. Sa dalang pastor. Kahit ito naman ito po na kasama ang ginatubit sa Kontes mo sa Pinoon sa lahat mga Pinoon. Sila mga Pinoon sa lahat mga Pinoon. Sa lahat mga Pinoon.
Victory man ang Panginoon ko po. Mamulis sa mga kasasahan na Panginoon. Maraming sa matamis na Panginoon Jesus. In Jesus' name pray. Amen. May ano po, tayo po'y hindi ko po makakataw sa ating pinatid. Praise the Lord. Hallelujah. Kalibuti po ng ating mahal na Pinoon. Maraming salamat po sa napakagandang mensahe po. Nakatid po ng ating kapatid, si pamamagitan po ng ating mahal na Pinisos. Salamat po sa mga sandali ito. Napakabuti po ng ating mahal na Pinoon. At tayo na tuloy-tuloy na po. At ipagkakalog na po natin ang ating closing prayer po sa ating beloved Brother Ed Maldo para sa ating closing prayer. Para basahin ang ating mahal. Maraming salamat po, Panginoon. Salamat sa mga napakinggan namin, mga sagot-saling patutuo. Ibahin po ko pa at kalakasan, karagdagan ng may pananampalataya namin sa Panginoon. Sinasamo namin sa mga ibahin po ko at pagkalungkot sa amin. Sa mga pagsubok namin kakalapin, pagkatatagyan mo yung mga sa amin. Dahil sa Panginoon, ano namin karapin sa buhay, Panginoon? Ikaw po mamunta sa amin. Pagkatatagin mo kami, Panginoon, hallelujah. Sa amin, kinakaharap na misyon ay pagkamusay pa. Ihatag mo sa aming balikin, Panginoon. Sa ganang amin, wala kami magagawa. Buong puso nagpapakumbabawal sa amin, ikaw ang aming lakas. Sa ganang amin kami mahina. Bigyan mo lakas bawat sa amin. Hallelujah. Sa amin pagsamantalang pag-iwaywatay. Ihatag mo't kapahin po sa amin, manatili sa amin po sa isipan. Ang mga aral namin narinig, Panginoon. Patuloy mo ang patnubayan. Ang mahirap ng mga taong ito, nakarap ang inumihing ng kabagan para kasi patatagin mo sa amin. Ang aming kinakarap, Panginoon, na sa suliranin, nutasin mo. Sa walang kaparaanan, Panginoon. Pinilit ko namin yung latayso ng panalangin na yung mga pastor sa pangalan ni Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. So much, praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Tayo po ay magkaisa-isang manalangin po para sa ating pinapagayman. Ito na lang. Pagkinig Diyos ang pagkasaman. Pagkasa po kayo po ang mga Jesus. Sa ulan na nagkaswa sa iyo po ang magkakaroon. Pagsasasa sa araw ko para pinunong makit sa mga Espiritu. Malapit ko na ito naman na pag-iinom at ang isa malapit ko na natin. Malapit ko na siya malapit ko na sustaman ng puso. Malapit ko na malapit ko na magpuri ng lahat. Malapit po sa Kristina. Paano po malapit? Sa kasasitan natin, pagkaliwalagan natin ang puso na pwede po kanya mga lagat malapit po. Nalinawigan po magmuna malapit ang sa ulit ako ng pastor. Ang nasasaway mo sa Jesus. Uy, sa Jesus! Hallelujah! Jesus! Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Pagkakulit po ng ating mahal na Pinoon. Maraming salamat po. Praise God. Hallelujah. Puri ng ating mahal na Pinoon. At maaari po ba na tayo'y makarinig naman po ng isang mensahe po o kahit panayam po mula sa ating isang mahal po nating ating chairman, ating po Pangulo. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Speechless. Sa mga siyempre yung presensya ng Panginoon na ramdaman ko sa pamamagitan. Salamat po sa inyo lahat mga beloved servo. Hindi ko matatawaran yung kung ano man yung nagawa niyo sa akin ngayon. Salamat. Kailangan ko po
sarili kong pagtawad dahil parang pinanghihinaan na po ako ng loob dahil hindi rin sa inyong kaalaman ako po ay meron pinagdadaanan na sa hindi magandang condition dahil sa pagbibitaw na ating former CEO. Mahirap po ito pero kayo lang ang ihatid ko sa akin na salita ng sapat lang po sa akin. Para magpapagpapag para sa lahat, hindi lang sa officers, sa mga taong mission na mga officers. Magpapakatatag po ako para sa inyo at syempre nasabihin ko rin po ito sa lahat. Maraming salamat po sa inyo, syempre sa ating General, General Master tayo na siya po yung naging daan na para maghintay ako na hindi inaantok kasama ng ating dalawang officers. Dati po ganito po, talagang tulog na sila. Pero salamat po talaga, hindi matatawa ang salamat. Walang hanggang magpapasalamat po ang gusto kong ipahatid mula po sa puso ko sa inyong lahat mga beloved self. Thank you so much po. God bless you. Ano mo kanina? Devotion mo kanina? Yung percent, ano na? Ano na? Inaantok na po ba ang ating beloved chairman para sa inyong kalusulat o kung inaantok? Hindi pa naman po ako. Hindi pa. Ayun po, Binabanggit kasi kanina. Okay na siguro, ma'am.